Ang paraan ng pagdala rito ay problema ng gobyerno sapagkat sila ang nagpalabas, sila ang sumuko. Hindi lang sinuko nila ang mamamayan, sinuko nila ang soberentiya ng bansa. Kaya hindi maaaring sabihin moot and academic. Kaugnay naman Attorney Sal sa pahayag ng Department of Justice na wala ng bisa ang writ of habeas corpus dahil wala ng legal and physical custody ang mga respondent kay FPRRD. Sinasabi nilang moot and academic, hindi po pwedeng moot and academic. Kasi ang habeas corpus, yun ay remedyo na binibigay sa mga illegal na inaresto at tinanggal ng kalayaan. So hanggang ngayon, tinanggalan siya ng kalayaan. So paano maging moot and academic? Yun namang argumento nila, wala na yan dito sa Pilipinas. Ayun, kung wala na sa Pilipinas, sino ba ang dumukot sa kanya at inilabas sa Pilipinas? Ang gobyerno, kaya nga ang gobyerno na ang dinimanda natin. So hindi maaaring walang jurisdiction. Ang hukuman ay may jurisdiction sa gobyernong ito sapagkat yan ang tinatakda ng saligang batas. Hindi pinag-uusapan kung may jurisdiction ang hukuman sa ICC. Malayo ang ICC. Ang gumawa ng krimen, ang illegal na akto ay ang gobyerno. Kaya nga ang gobyerno dinimanda. Kaya may jurisdiction. Kaya pag inutusan ang gobyerno, dalhin mo rito yan, dapat ang gobyerno sumunod. Kung hindi, mananagot ang mga opisyalis na hindi sumasagot na idinimanda ng anak ng dating Pangulong Duterte. Ang paraan ng pagdala rito ay problema ng gobyerno sapagkat sila ang nagpalabas, sila ang sumuko. Hindi lang sinuko nila ang mamamayan, sinuko nila ang soberentiya ng bansa. Kaya hindi maaaring sabihin moot and academic. At uulitin natin, ang issue na nga ngayon ay hindi na si Duterte. Kailangan itaas na natin ang naratibo, ang antas. Ang pinag-uusapan ngayon ay ang pagsuko ng soberentiya sa pamamagitan ng pagsuko sa isang mamamayan ng Pilipinas ng dating Pangulong Duterte.